Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran ng buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At muli, sa buong linggong ito ay nawa maging gabay at pakaalalahanin natin mabuti ang mga salita na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't atin po munang balikan ang ilan sa mga paalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin na itinuturo pa rin. At talagang applicable ngayon, bukas at sa mga susunod pang mga sitwasyon natin sa buhay. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo,
ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Ito yung patungkol din sa utos din na ibinigay sa mga tao. At nung Martes, muli ang sabi ni Kristo, ito naman ang sabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. So, sa 2 araw na ito, bukas ba ang ating mga tenga o bingi-bingihan tayo pagdating dito? Ano nga ba ang dapat gawin kapag may nangaaway, kapag may nambubuli, kapag mayroong nang aangkin? Diba? Talaga ang kailangan natin, hindi konstitusyon, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Noong Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. So, walang naikukubli sa Diyos. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagsiserve sa simbahan? Bakit ka tumutulong? Bakit ka nagbibigay ng abuloy? Bakit ka nagkakawang gawa? Ang lahat ng yan, bagamat pwede mong ituloy, pero ang paalala sa atin ni Kristo, huwag maging pakitang tao lamang. Dahil wala tayong mapapala o wala tayong makukuhang gantimpala dyan. Nung Huwebes, itinuro naman ni Kristo ang napakahalaga na panalangin. Ang sabi rin ni Kristo, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Kaya ibinigay sa atin ang dasal na Ama namin. Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, sapagkat kung nasaan o saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Mahalaga din na mapagnilayan natin ano bang itinuturing nating kayamanan. Kasi doon talaga nakatuon ang ating pong atensyon. At ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, maganda rin sa aking pamilya na mayroong pinagdaanan, pero tapos na, nailibing na, tuloy ang buhay. Kaya sabi ni Kristo, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Napakagandang pagtatapos ng linggong ito. Ang dami nating inaalala, dami nating iniisip na baka hindi naman talaga yan essential, pero dahil nga minomotivate tayo o kinukondisyon tayo ng mundo na para maging maayos, maging masaya ang buhay mo, dapat mayroon kang mga branded na damit, mayroon kang masasarap na pagkain, mayroon kang maraming bahay. Kaya ang tao talagang hindi magkandaugaga sa kung paano magkakaroon pa ng higit sa kailangan niya. Kaya napipilitan na kumapit sa tao at hindi sa Diyos. Kung ano man ang naging problema kahapon, tapos na yon. Kung ano man ang magiging problema bukas, wala pa yon. Yun ngayon muna ang iyong harapin. Bagamat may problema ka ngayon, pero ang sabi din, sapat na ang grasya ng Diyos para sa araw na ito. Kaya huwag mo masyadong
problemahin ang bukas. Huwag mong masyadong isipin yung nangyari sa nakaraan. Mabuhay ka sa ngayon. Amen.